Magandang araw mga kabansa, kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod Ado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Dito po ulit tayo sa Iparas kay Paras, isang programa, commentary, at maganda yung talakayan natin ngayong hapon dahil mayroon tayong kukomentaryuhan tungkol dito sa nangyayari doon sa hearing ng TRICOM, no? At ito ay hearing ng mga vloggers, and in the course of the investigation or the inquiry, mayroong isang vlogger na dating Marcos pero naging pro Duterte at bigla ngayong bumaliktad na naman uli. Pero I don't know if bumaliktad ba talaga siya na kusang loob or hindi natin alam. And how do you say it, paring Ado? Baka na-influensyahan lang to. Na-influensyahan or baka may konsiderasyon. May konsiderasyon. Kasi bakit suddenly sumasama siya sa mga rally ng oposisyon, no? And one in particular case is when she joined a rally in Hong Kong. And pagkatapos naimbitahan siya ng hapunan, yung mga vloggers sama-sama sila, at after that nakikihalo siya, nagbibigay ng kanyang suggestion, and dito pare very peculiar. Very peculiar kasi bakit? mayroong isang tao na nakakasama niya pagdating doon, kasi nahuhuli siya sa dinner. So dumating siya doon, kasama niya itong pagpasok, kasama niya. Pagpasok. Ibig sabihin, sabay sila. At itong tao na ito, matagal na nating sinasabi, napakawala ni Marcos. Naalala mo ba kung sino itong pinag-usapan natin? Si Vic Rodriguez. Sinasabi na natin pakawala. Napaka takaw pansin naman na magkasama sila nitong pro Duterte, pero bigla na ngayon pro Marcos na, at sinisiwalat niya yung mga kasinungalingan tungkol kay Roque at tungkol sa mga ibang vloggers who have remained as pro Duterte vloggers. Sinisiraan niya. So dito muna tayo sa nakikita natin na tinatanong ng isang congressman na obvious naman na nagdadrama sila ni Pebbles sa Talakera. Makikita dialogue. Hindi naman to talaga query or investigation, kundi scripted. Scripted. Okay. Klarong-klaro naman Klarong-klaro naman na talagang parang alam na ni Akop yung tatanungin, alam naman ni Akop yung isasagot. Ito, makita natin kung gaano ka babaw na talaga ang mga dati kong mga ako, nanggaling din ako, 9 years akong congressman. Pero ngayon, napakababaw na ang ating mga congressmen. Noong panahon namin, talagang prestigious ang magiging congressman. Ngayon, pinagtatawanan na lang. Tinatawag na buhaya, crocodile. Kung ano-ano na yan. Mayroon pang isang congressman na kwak-kwak, parating kumakain ng pera. Parang Hulk. Wow. Pinapaportray na parang Hulk kumakain ng pera. Parang napakababaw na ang tingin ng taong bayan dito sa mga. Kaya umaarangkada sila, imbis na ayusin nila yung pagkatao nila, ayusin nila yung kanilang
ika nga'y decorum, lalong binibingatibo nila ang tao at lalong bibirahin sila ng taong bayan. Oo. Di ba? Oo. Kasi ang sabi nga ng isang nagbigay ng opinion doon sa hearing, dapat sana maayos para hindi ka mapupuna, at that is also the Supreme Court ruling. You have to have proper decorum because public officials should not be onion skin. O tingnan naman natin to at dito tayo magkukomentaryo sa talakayan ni Talakera at ni Acop. Ito si Acop, alam mo naman, hindi ko na lang sabihin kung gaano ka ano ito hindi naman to dating ganito kaibigan ko ito, pero masyadong bumaba na yung kanyang level, close to the gutter already yung style niya ng pagka-congressman. Ito, pakinggan natin po. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong Maisog rally? Wala naman daw nakalagay ditong date. Ibig sabihin, yung kulang yung script. Hindi nakalagay yung date. Nagkamali siya sa pagtanong. Masyadong halata, paring ako. Huwag ka naman ad-lib kasi. Nagbabasa ka ng script. Oo. Nabisto ka tuloy na yung binabasa mo, Bali. Preparado na. Yung mga question na tatanong mo ay piniprepare na kung sino man yung nasa likod nitong expose na ito. Okay, sige. Kapag isang beses pa lang po kasi nakapunta ng abroad na Maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman, masabi po ninyo dito sa committee ito, kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner. Naimbita po Ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon?
kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yun. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo ano sa po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, critic yun. po. Kasi Opo, malawak critic po yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Pwede ba? Narayan ka. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So, mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero
base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. So, hindi na natin ipakita lahat because alam naman natin na scripted lang yan. Tsaka puro hearsay. Puro hearsay. Pero ang point lang namin, bakit natin binigyan ng importansya, is the issue of betrayal. Yung pagtatraidor ng mga personalidad. Kasi dito po makikita natin na ito kumakampanya kay Marcos itong Pebbles Cunanan 2022. 2022. Masigasig ito kay Marcos. Tapos bumaliktad. Bumaliktad. Maisog. In fact, partner, hindi ba nasabi mo na napanood mo yan, nagsalita pa at criticize si Marcos sa isang maisog rally? Nung speaker din ako, after nagsalita yan sa Liwasan Bonifacio. At bilib na bilib ako. Talagang anong pinagsasabi niya? Best speaker of the night. No? Anong niya? Well, is critical to Marcos? Critical to the government. At saka yung mga binibitawan niyang salita, nagpupuntos na may hinihit-hit, merong so sana nagpatay mali pa. Kunyari, wala siyang alam tungkol doon sa video na pinag-usapan nila ni Ako. Unang-una, mayroon ding isang tao dyan at sinasabi niya kasabay niyang dumating at saka yung isang sidekick na babae na kasabay din dumating. Bakit kaya magkasabay sila ni Vic Rodriguez? Hindi ba sinasabi na natin kung Vic Rodriguez pakawala ni Marcos? Baka nag-meeting muna sila bago sila pumunta doon. Or nag-ayusan muna. Di umano, sabi niya, di ba? Kasama niya si Vic Rodriguez at saka si Pam Pedroche. Sino ba yung Pam Pedroche? Di ba ito yung sidekick ni... Yun yung USEC sa PCO. Na si Vic Rodriguez ang naglagay. Si Vic Rodriguez ang naglagay. Kasama niya ngayon sa vlog, yung lalaki na USEC din. At sila may hawak, sila may hawak ng public relations campaign ni Vic Rodriguez. Ngayon sa kampanya. So itong si Talaquera, Pebbles Talaquera, bakit biglang bumaliktad? May kinalaman kaya si Vic dyan? At alam mo, napakalapit ni Vic Rodriguez at ni Marcos siguro, pinipigilan na ni Vic Rodriguez yan, di umano, na masyadong effective ka against Marcos. Huwag ka nang mag-ano dyan. Bumaliktad ka na, gumawa ka ng affidavit, di umano. Ayun lang ang duda ko. Gumawa ba siya ng affidavit? Okay. Yung binasa ni Ako, affidavit niya yun. Bakit siya nag-affidavit? Affidavit siya para ituro niya si Harry Roque na si Harry Roque daw ang naglabas ng video doon sa Vancouver. Bakit affidavit yun? Hearsay lang naman yun. At ngayon, lumabas yung katotohanan doon sa video na pinalabas na mayroong kamukhang ni Marcos at ako. Para sa akin, si Marcos nga yung itsura na yon. Pero pinagsinungalingan nila na ito daw ay fake video. Pero inamin ni Maharlika in one of the vlogs na napakinggan ko na siya daw ang nagbigay ng pamasahe dito kay Cunanan, dito kay Talaquera. Pumunta sa Baguio? Nang pumunta sa Hong Kong. Sinabi ni Maharlika, Claire Maharlika,
Ako nagbigay ng pera niyan. Pamasahe. Papuntang Hong Kong. At saka sinabi ni Marlica, hindi si Harry Roque ang naglabas niyan. Ako ang matagal ko nang sinasabi na mayroong pulburon video at ako ang naglabas niyan. Kumalat na yan sa buong Pilipinas at in some parts of the world, and yung sa Vancouver ay parang part na ng pagkalat. So, ito itong napapansin ko dito, partner, itong affidavit ni Talaquera is really prepared. Baka abogado nag-prepare. Is really prepared to really pinpoint Harry Roque. Mayroon talagang purpose yan. Oo. And bakit kaya nahuli sila ni Vic Rodriguez? May kinalaman ba si Vic Rodriguez dito sa pagbaliktad ni Pebbles para magiging anti-Marcos muli? Kasi alam mo si Vic Rodriguez, this is our personal and so many other DDS. Kami nagsasabi na, marami ring DDS na nagsasabi sa amin, mga grupo, na bakit ba, ano bang role ni Vic Rodriguez? Hanggang ngayon, tao pa rin naman ni Marcos yan. Nagkukunwari lang yan na opposition siya, pero talaga namang maraming indication na he's really pakawala ni Marcos. He's just spying on the opposition at nire-report kay Marcos. By the way, isang detalye lang. Okay. Yung launch nung pulburon video was a launch made by Maharlika sa California. Okay. So, itong pinagsasabi ni Talaquera sa affidavit niya at ini-script nila ni Akop para i-establish na si Harry Roque is walang saysay. Kasi na-launch na pala yan according to you sa California. Yun ang pinakauna. Hindi ba inaabangan natin ng tagal-tagal and finally ni-launch nila sa California. In fact, I think it was a maisog event and it came after na pinasilitate ko pa ang pagpunta ni Vic Rodriguez sa New York para maitayo yung maisog USA. No? So, it came after that. So, kawawa itong mga congressman na ito. Kasi, nakalimutan na yung pulburon video. Pinabalik pa. Ipatuloy mo nga. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Version?
Maski po yung raw video. Masyadong scripted ito. Napaka-scripted. At unang-una, hindi naman expert itong palikera nito. How can she know that this is original, this is enhanced at Hindi naman siya technical expert to determine. Now, kung talagang mayroon ganang video at nakuha yan ni Maharlika at binigay ng ibang source kay Maharlika, dapat may obligation ang ating Kongreso, kasi pinalabas na nila, may obligasyon sila na ipa-examine yan, partner. Ipa-examine yan. Ipa-validate kung talaga bang yung sinasabi ni Talakera ay may katuturan na in-enhance. At saka, saan po nakuha ni Akop yan? Kasi sinabi, kumalat bakit pinakailaman ni Akop yung video na yan? Di ba? At ang bottom line nito ay nananahimik na si Marcos, biglang ni-revive ni Akop ang interest ng taong bayan, para lalong maghihikayat ng mga tao, mag-demand ngayon kay Marcos na magpa-hair follicle test. Akala namin kakampi ito ni Marcos, ito si Akop. Baka yun ang legislation. Magagawin ng Congress. Hindi natin alam kung anong legislation. Baka ang gagawin nilang legislation ay fake news ba ang video o tunay na o gagawin mandatory ang hair follicle test. Baka mandatory ang hair follicle test. Hindi natin alam kasi hanggang ngayon wala pang linaw kung ano yung papatunguhan nitong TRICOM to come up with a legislation. Kasi normally, when I was a member of Congress, bago ka mag-hearing tungkol sa isang inquiry in aid of legislation, mayroon ka nang iniisip na legislation. Hindi yung fishing expedition na tatanungin mo sila, dapat yung particular member of Congress, normally yung author ng proposed legislation or several authors ng proposed legislation na pinagtutulak nila, mayroon na. Dito, walang proposed legislation, kukuha pa sila ng mga ideas para makabuo ng legislation. Anong klaseng patakaran ito? Tapos, sinasabi, may mga nagsasabi na napabalidate na daw ito. Itong video na ito at authentic daw. Na nag-undergone na ng forensics. Oo. So, hindi natin malaman ngayon na totoo ba yung video na yan o hindi. Dahil itong si Talakera, she's not an expert. It's just her personal opinion. That's hearsay. So how can that bring about something substantive in the hearing of this TRICOM? Ito po, may mga talakayan si Harry Roque at saka si Maharlika. Ipakita po natin. Ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera Anyway, so ako'y magandang loob. Kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So, hindi lang po actually si Mother Pebbles Talakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So, yun yung kwento. So, doon sa TRICOM,
kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... ako hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahaya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyways, folks, okay. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talaquera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag-360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talaquera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Nga pala, ikaw nga pala nagsabi niya. Lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulburonic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Ito yung hindi ko pa alam bakit Congress is wasting time, money of the government just to come up with an affidavit which is prepared already and for Talaquera to be talking about something which is highly unimportant and even of doubtful, origin or of doubtful consequence. I can only think of one reason. Gusto nila ilagay yung pulburon video sa records ng Congress. So yun po. At alam mo, mga kaibigan, ngayon, there will be more people who will be more curious, more conscious, more concerned, and there will be more people who will now demand for Marcos to conduct a hair follicle test. In fact, napag-usapan yan doon sa interview na naman kay Lucaret.
mayroong interview si Lucaret tungkol dito sa bakit daw yung magaling na correspondent or ng Net 25 inaano si Claire Castro na maraming nagde-demand ng magpa-hair follicle si Marcos Jr. At tinatanong ni Claire, sino-sino? Ito, ipalabas mo yan. Po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Pero po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi? Kasi po gusto niyo... Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi nga, po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si Attorney Vic Rodriguez, di ba matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Alam mo, bago ka sumagot ng patiwarik, sagutin na namin at bakit ang taong bayan ay umihiling. Siyempre, ang taong bayan is curious. Ewan ko kung mayroong logic ba itong babaeng ito, si Lucaret. Siyempre, ang taong bayan, pinipilit pa niya yung, gusto pa niyang i-corner yung news reporter Eden Santos. Si Eden Santos na sabi na, siyempre, sasabihin siyempre, ayaw ni Eden Santos na i-disqualify siya dyan sa pagtatanong. Kasi pag nagalit sa kanya, sabihin niya na, ako rin, I'm curious na bakit lumalabas itong mga video na ito? At it pertains to the President. So, in order to once and for all erase the doubt that
McCoy Jr. is a drug addict or a drug user, or not, or not, ay magpa-hair follicle siya. At saka, ito na nga, na-discuss na nga natin ito, na bakit si Vic Rodriguez nagdi-demand na magpa-hair follicle si Marcos? Bakit hindi na lang niya, kung talagang totoo siyang oposisyon at kilala niya si Marcos, hindi niya pwede ipagkaila na hindi niya alam na nagda-drug si Marcos. Ika nga. Oo. So, yun ang tinatanong natin, na tunay ba talaga ito si Vic Rodriguez na opposition partner? Ikaw, anong masasabi mo dyan? Abay, ako una nagtanong kay Vic Rodriguez yan, nung sa launch nung libro niya na The Kingmaker. No. Tinanong ko siya, ang ating po bang Pangulo ay isang drug addict? At saka mayroon ngayon, face to face yun. Maraming indications kasi, hindi lang yung pulburon video. A lot of people who are in the know about a drug user, kung ano ang reaction niyan for the constant use of drug, nagkakaroon ng slur, nagkakaroon ng ngiwi sa muka, nagtumutulo yung dugo. In fact, doon sa isang tauhan sa Malacanang na dating congressman, sinasabi ng mga taga Davao na dahil alam na user, parating tumutulo ang dugo sa ilong. Ito, may sinasabi ngayon, di umano, may picture dito na si Marcos, ipakita natin na while making a speech or talking to some people, tumutulo din ng dugo. Ito. Bakit tumutulo yung dugo? Gums. Sa gums. Hindi ba part ng ano yan? Part ng di umano'y part ng ano yan? Ng sintomas. Mga signs that minsan yung iba daw kinakagat nila yung lips nila dahil sa panggigigil Well, we're just making a statement based on experience of others that we have spoken with, no? We're not saying that the flow of blood from the mouth of Marcos indicates that, by conclusiveness, indicates that he's a drug addict. We're not saying that. Nagtatanong nga tayo. Nagtatanong lang kami kung ito bang pagtutulo ng kanyang dugo magiging symptom yan ng paggamit ng droga. Oo. Oo. So, at saka yung pagningiwi, pag nagsasalita, mga ganon, are these indications. Kaya nga, to create a stop or to stop people from demanding or from accusing Marcos of being a drug addict once and for all, magpaano na siya? Magpa-drug test na siya through hair follicle drug test. Oo. Yun po ang ano dyan. Ang iniisip kasi niya ay ganito, hanggat walang kasyertuhan, akala niya mga tao hindi naniniwala. Actually, naniniwala. At saka, alam mo, ako nakikita ko, parati niyang ini-ignore because he's in the pedestal. So, and he has the power to brush it aside. Dinadaan niya sa tawa-tawa, dinadaan niya sa no, something like that. Kasi wala na siyang choice is to act that way. Because the other choice is malalaman yung totoo. That's why he has to do a lot of alibis or pretensions, because the opposite is the truth will come out. And it will prove that what the people all along are
are believing or are suspecting is talagang ganun. Tama yung sinasabi ni President Duterte na siya ay drug user. Paring Ado. Okay, so... In fact, ang nickname nga niya ngayon, Bangag eh. Oo. Everybody's calling him that. Yeah. And I think 90% of the Filipinos are already convinced. And they are also using that same identity of him as that one. How do you put it? Bangag. Oh, yun. Okay, so dito lang po muna tayo, mga kababayan, at salamat po sa pagkikinig nyo sa mga komentaryo namin, at hindi po kami bringer of fake news. Ang ginagawa po namin dito sa aming podcast ay nagko-komentaryo lang kami sa mga pangyayari, and we give our opinions on whether or not what people are doing is near the truth or very far from the truth. Yun lang po ang ano natin. And what are the implications of these lies? The political in terms of our people. In coping up with their day-to-day life. Okay. Yun lang po mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click at notification bell. Maraming salamat po.